Hello guys, good morning. So today's magre-react tayo sa nakita natin sa internet na post ng isang customer. Di bale medyo matagal na ito. Ngayon ko lang kasi talaga nagawa ng video kasi ngayon lang may oras. So ngayon basahin natin yung post ni Madam. Well, sabi dito ni Madam, nagpa-service kami ng aircon at sinabi ng technician na R410A ang nilagay na preyon. So, ang preyon dito is tinutukoy niya is refrigerant. Pero matapos namin magpa-second opinion, dahil duda kami, napatunayan na R32 pala talaga ang inilagay na hindi tugma sa sinabi nila. So, yung R410A tsaka R32 na refrigerant ay magkaiba yon. So, hindi lang ito simpleng pagkakamali. Delikado ito dahil ang maling refrigerant ay pwedeng makasira ng unit at may safety risk pa, lalo na kung flammable ang gas. So, tama naman yung sinasabi ng customer ni Madam na pwede makasira ng unit at may safety risk yung pagbabago ng refrigerant na nakalagay sa system. O, nakalagay pa rin sinabi ni Madam, kung hindi namin agad na-check, baka mas lumala pa ang damage ng aircon namin. Yun. So, yun yung pinag-aalala ng customer. Baka mas lumala pa yung damage. So, ngayon sa another na nila, dito na dismaya siya sa nag-service. So, sinabi niya, nakakadismaya na imbes na umamin. So, yung service center siguro na to. Nakakadismaya na imbes na umamin yung service center. Pinilit pa nilang itamang sarili nila at kami pa ang gustong singilin ulit. So dahil sa nalaman nila na mali nga yung kinarga na refrigerant na imbes na R410, R32 yung kinarga at dahil nga mali ay gusto nilang paulit yung kinarga na preyon. Pero pinipilit ng service center na yung ginawa nila is tama. So yun ang gustong ipaulit ng customer, pero dahil nga pinipilit ng service center na tama yung ginawa nila, gusto nilang singilin ulit yung customer. So dito sa sunod is, bilang customer, inaasahan namin ang honesty at tamang serbisyo, lalo na sa mga ganitong klase ng trabaho. Ayun. Mahirap, honesty. So dito, sinabi ng customer, mag-ingat na lang ang ibang customer at siguraduhin i-double check ang ginagawa ng technician. Hindi biro ang ganitong negligence. So hindi naman nga talaga biro yung ganun na negligence. Dahil sa system ito ng mismong aircon. Hindi naman basta-basta ganun dapat binabago yan. Now to summarize the story, nagpaayos ng unit yung customer. Possible may leak yung unit. Tapos yung technician, ang kinarga nila is R32 kasi wala silang dala na R410. Ngayon nagduda yung customer kasi hindi masyadong lumalamig yung unit nila. Kaya nagpa second opinion sila at na-confirm nga nila na R32 nga yung kinarga instead na R410 na nakadesign sa system. Ngayon pinakabalik nila yung technician, yung service center na gumawa ng aircon nila para palitan yung refrigerant na kinarga, pero ayaw tanggapin ng service center na mali yung kinarga nila at pinapagbayad yung customer ng additional charge para palitan yung refrigerant na kinarga nila. Now ngayon nakita na natin yung post ng customer. Ngayon basahin natin yung mga comment ng mga technician din ng mga aircon. Tapos mamaya explain natin kung ano nga ba talaga yung tama. Now dito muna tayo sa magandang comment. Magkaiba po ang R410A at R32 at hindi sila interchangeable. Now itong sunod. Importante talaga na tama ang refrigerant na ginagamit dahil may compatibility at safety consideration bawat unit. So dito papasok yung design ng isang engineer. Yung
R410A na system ay nakadesign talaga para sa R410A na system lang. Hindi siya pwede sa R32 kahit na yung compressor is R32 saka R410A yung nakalagay. Saludo ako sa mga ganun na mga technician na kapag mali talaga yung ginagawa ng ibang technician ay kino-correct talaga nila, hindi nila tino-tolerate. So ngayon, move tayo dito sa medyo hindi maganda na comment. So ayan, basahin natin. Now dito, pinilit niya talaga. Basta R32 pwede yan 410A kahit ano na ano dyan sa dalawa. Same lang yan. Alam lahat ng Saudi boy yan. So dito, sa una pa lang mali na. So hindi ibig sabihin na galing ka ng Saudi ay tama na yung mga ginagawa nila doon. Hindi ibig sabihin na nag-work ay pwede na, advisable na. Ito, isa pa to. Okay po yan, madam. Walang mali dyan. Replacement po yan ng R32 ang refrigerant 410. So, ano naman yung sinabi na replacement yung R32 ng R410. Kasi yung R32 is mas eco-friendly siya na refrigerant. Pero hindi niya inisip na yung system is nakadesign ng R410. Hindi siya pwedeng nakadesign ng R32. So dito sinasabi niya na yung compressor ay may level na R32/R410. So ibig sabihin pwede kargahan ng R32 or R410. The short answer is pwede naman, pero yung system nga, yung condenser at yung evaporator ay nakadesign lang ng R410. Ito same lang din yung sinasabi niya. So pwede nga nakargahan ng R32 or R410 yung system. Kaso nga yung problema, yung system, yung condenser, saka yung evaporator, o tapos yung EEB ay nakadesign lang sa isang refrigerant na R410. Ito same lang din. May compressor na pwede sa R32 at R410. So meron nga na compressor talaga na pwedeng kargahan ng R32 or R410. Pero yung system, yung condenser, evaporator, and electronic expansion valve or yung capillary tube ay nakadesign lang sa R410 na system. Meron din kasi akong nagawa na ganito na unit. Freezer pa nga yun eh. Danfoss na compressor. Yun ay kinargahan ko ng refrigerant na 134A kasi hindi ko makita yung karga niya dapat talaga. So nakargahan ko ng refrigerant R4 134A. Tapos yun, hindi rin talaga lumamig ng maayos. Ayun yung nagiging problema. Hindi lumalamig ng maayos. Ito pa, mas mayabang tong isang technician na to. Lahat ng customer ko pag repair at R32 ampere yun, ginagawa kong 410A basta hindi magkahalo. So yung ganitong technician, huwag kayong magpapaservice sa ganito kasi mali yung ginagawa nito eh. Kasi pag ginawa mo yung ganon, yung R32, gagawin mong R410A, nagkasuffer ng fractionalization yung system, which is yung pressure and temperature ay hindi na susunod sa pressure and enthalpy diagram, which is yung pH diagram, which result na pwedeng mag high pressure yung system or mag low pressure tapos hindi na siya masyadong lalamig. At ito sinabi niya ba dito, nagpa-second opinion sa bobo rin. Parang napakagaling ng technician na ito. Now for the next one, medyo may galit siguro sa mundo ang technician na ito. Sana kayo na lang gumawa, mas marunong pa pala kayo sa technician. Kaya nga pinapagawa ng customer yung unit nila sa technician kasi hindi nila kayang gawin yung unit nila. Ngayon nagkaroon ng problema kaya sila nagrereklamo sa gumawa ng unit nila. Hindi naman sila magrereklamo kung wala namang mali sa ginawa sa unit nila. Now, ayan, nabasa na natin yung mga comment ng mga kapwa technician natin. And meron pa ako ditong isang comment na preserve para sa
continuation ng video na ito sa next part ng video kasi masyadong mahaba na yung video na ito and siguro kailangan na natin i-cut. So, according sa mga nabasa natin na mga comment, so dun mo mapaghihiwalay yung mga technician na nag-aral talaga compare sa mga technician na natuto sa labas. Dun mo makikita pagdating sa mga atsuri ng mga ganito, sa mga issue na ganito, kung ano nga ba talaga yung alam nila pagdating sa mga ganito. So for now, babay na muna and see you sa next na video natin.